Gusto nyo ba kay Roque? Eto, merong ano ba pwede kong ihambing dito kay Roque sa mga iniisip ni Roque? Kakaiba ho eh. Ano? Talagang dinadaig si Nostradamus po, mga kababayan eh. Eto! Hoy, isang sirena. Favorite ko yun. Yung kanta na yun ni Glock 9, mga bossing. Actually, bago ako matulog, pinakinggan ko pa kagabi yun eh. Habang nanonood ako yung nagsuswimming si Attorney Harry Roque, no? Pinapanood kong ganun. Ako'y isang sirena. Ilang araw na ho ba simula nung pinagta-topless niya si ni Ronnie, yung hamon niya, no? Tingnan po natin kung mapapatopless niya. Tingnan po natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Nakaganon yung mukha, parang gigil na gigil. Anyway, rekta na tayo dito. Kay Bossing, no? Na kinasuhan ni dating Senador Trillanes ng cyber libel. Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson. And Serena. Naniniwala ako na nasa DNA na ng tao kung lalabagin ang karapatang pantao. No? Iyan din ang naging problema natin kay Senior o kay Ferdinand Marcos, mga kababayan. At yan din ang ginagawa ni Junior. Wala akong nakitang nilalabag na karapatang pantao ng ating Pangulo ngayon. Di ba ho nung tumatakbo siya, mga kababayan, pinag-aralan niya daw po, mga boss chief amo, sir, kung talaga bang totoo yung mga lumabag sa karapatang pantao ang dating Pangulo, ang Senior. Ano po? O kaya nga siya nasa unit team eh. Kaya sabi natin, ang tao nagbabago din. So yun yung iniisip natin kay Roque. Di ba? Nasa DNA na nila nalabagin ang karapatang pantao. Pati ugali pala. Ano po, mga kababayan? Iba eh. Pangmalayuan po eh. Kaya siguro sila, mga kababayan, diyan sa SMA9 ni Kibuloy, sama-sama sila. Kasi kung si Kibuloy, ang may-ari ng universe, ay papasok din po yung kaisipan ni Harry Roque na pang-universe po, mga kababayan. Baka gusto naman maging Miss Universe. Ano po? Ang layo na ho, mga boss. Di ba? Nung panahon na siya ay tumatakbo, na gustong manguto ng mamamayang Pilipino, mga bossing, kumbaga pinag-aaralan niya at napag-aralan niya. Kumbaga, hindi naman daw ho lumabag. Pero ngayon, iba na naman ang sinasabi. Dahil na olats, walang posisyon. Ano na naman daw po, lumalabag na naman daw po sa karapatang pantao. At kung ano daw po yung tatay, yun din ang anak, mga bossing. Hindi ako agree dyan. No? Sabi ko nga sa inyo, pang-lunatic siyang mga sinasabi ni Roque ngayon eh. Sa sobrang stress mga kababayan, kung ano-ano na ang pumapasok dito kay Bibi. Bibi, banat bay. Bakit mga kababayan? Meron ako mga kakilala. Yung kanilang ama, suwail. Yung kanilang mga ama, ayun, lulong sa droga, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi maganda ang ginagawa. Pero pagdating doon sa anak, wait, okay naman, maayos naman, matino naman. O vice versa naman po, mga kababayan. Di ba? Si Atty. Harry Roque, ma-connect na lang ho yata. Para kumonek, invento tayo ng kung ano-ano. Dapat talagang makasuhan niyang si Roque. Tuloy lang, ex-Senator Trillanes. Huwag mong tigilan niyang si Roque nang makulong. Sabi ni Diego Feliciano, ay totoo ho yan. Yun hong mga kababayan, ikinaso sa kanya. Cyber libel po sa Pilipinas. Kulong yan. Sa Estados Unidos, hindi kulong yan. Nasaan ba sinampa at saan ba si Roque? Di sa Pilipinas, malamang sa alamang ho, mga kababayan, pag siya ay napatunayan,
na may pagkakasala ho doon sa kanyang mga sinabi at paratang at bintang kay Trillanes, mga bossing, sok pa sa oblo 'to. Ano ho, kaya nga gaya ng sinasabi natin mga bossing, kung dati hindi kung siguro pagtatanim lang po ng mga rose ang alam ni hindi pala naging senador. Ano? Ano lang pala, spokesperson pala, mga kababayan, hindi naging senador. Hindi pinagbigyan ng taong bayan, eh. Kung dati pagtatanim ng rose, ang kanyang inaatupag, matututo 'tong maging tubero, mga kababayan, 'no? Siyempre sa oblo ho, kapagka kayo, nasa oblo at detainee ho kayo, mga kababayan, kasama ka do'n sa mga naglilinis, kasama ka do'n sa mga naglilinis ng tubo, ang dudumi pa naman ng tubo do'n, oh. Ibig ko sabihin, yung tubo, mga kababayan, yung mga lababo, 'di ba, sa ilalim, yung mga sink, kukuskusin yun nila Roque kapagka nagkataon ho, mga kababayan. At take note, ha, attorney, doon po, naku, hindi mo na kailangan, ano tawag doon, yung ginawa niya kay Ronel Yang, yung parang inaano niya, parang pinupush niya, "Tingnan natin." Yan mukha, oh. "Tingnan natin." Kung topless natin si Ronel Yang, oh. Doon hindi. Karamihan doon topless na agad. Ano? Karamihan doon wala, mainit ho, mga kababayan. At baka libre masahe ka pa. Libre masahe doon, mga bossing. Kaya lang, si mamasahe, siyempre, mataas na tao ho si Attorney Harry Roque kung sakali, mga kababayan. 'Di ba? Merong konting ano 'yan, may konting pribilehiyo 'yan. Kumbaga, VIP, oh, mamasahihin ho siya nung baka kakosa, 'di ba? O gumagano'n. "Boss, massage kita, ha? Mamaya dampot ano ka naman, dampot, kunyari hulog yung ano, yung sabon tapos dampot ka." Gano'n yung kapalit. Instant massage ano, sarap. Tapos magba-vlog. Hindi puwedeng mag-vlog do'n, sir, Hindi puwedeng mag-vlog do'n. Oh, massage. Sasabihin, bubulungan, "Attorney, mamaya dampot naman ikaw sabon, ha? Madulas yung sabon." 'Di ho ba? Madulas yung sabon, mga kababayan. Sino po dito hindi nalalaglagan ng sabon o 'pag dumudulas? 'Di ba, normal na nangyayari yun. Kaya wag kayong ano, kung ano-ano iniisip ninyo. 'Di ba? At yung binabanggit naman po natin, mga kababayan, diyan sa oblo, kumbaga yung mga kwento-kwento, gano'n naman daw po, "O masahe mo ko, masahe kita." 'Di ba? O pinaglilinis sila ng mga Taco Beach, ng mga kubeta, ang daming tubo sa kubeta. 'Pag nilinis po yun, mga kababayan, ewan ko na lang po kundi bumango sila do'n. O 'pag lininis ni Roque, 'di ba? Siyempre tubo, ano gagawin mo do'n? Kakaskasin mo nung ano yun, nung maybe steel wool para matanggal yung mga ano, ano tawag do'n, kalakalawang. Naku! Kinakalawang pa naman yung mga yun. Sa tagal na hindi nalilinis yung mga yun, malamang kinakalawang yun, 1 to sawa do'n, mga bossing. Ano ho, anyway, lagpasan na natin 'to kay Roque, lumalalim na tayo,